Nagsimula noong 1990, tinutugis ni Detective Choi Hyun-go ang isang serial killer na kilala bilang si Park, isang lalaking pumatay ng 10 babae mula noong 1986 at ngayon ay dumukot ng isa pang biktima na ang kinaroroonan ay hindi pa alam. Sumiklab ang kanilang komprontasyon sa loob ng isang maliit na restaurant at pinatunayan ni Park kung gaano siya kadelikado. Sa isang punto, itinapon pa niya si Hyun-go ng diretso paalis sa judo. Dahil sa pagkakulong at desperado, sinaksak ni Park ang lalamunan ng babaeng may-ari ng restaurant upang magambala siya. Mabilis na sinabihan ni Hyun-go ang ibang mga customer na idiin ang isang tuwalya sa kanyang sugat, pagkatapos ay agad na ipinagpatuloy ang paghabol. Si Park, na palaging itinatago ang kanyang mukha sa ilalim ng sombrero at maskara, ay agad na natagpuan ang kanyang sarili na nakulong. Ngunit nang malapit na siyang pusasan ni Hyun-go, biglang tumalon si Park patungo sa susunod na gusali at nagawa siyang barilin ni Hyun-go sa kaliwang balikat. Gayunpaman, nang lapitan siya ni Hyun-go para arestuhin, gumanti si Park mula sa isang madilim na eskinita, sinaksak siya sa tiyan at nag-iwan ng hiwa sa gilid ng kanyang bibig. Bago mawala, nagbabala si Park na sa susunod ay hihiwin niya ang lalamunan ng ina ni Hyun-go. 15 taon ang lumipas matapos mawala si Park nang walang bakas. Pagsapit ng 2005, ang batas ng mga limitasyon sa kaso ay nagtapos sa ilalim ng batas ng Korea. Sa madaling salita, kahit na matagpuan si Park, hindi na siya maaaring makasuhan. Si Hyun-go, na dinudurog pa rin ang kanyang pagkabigo na mahuli siya, ay naging isang taong wasak. Nilunod niya ang kanyang sarili sa sojo at ginugugol ang kanyang mga araw sa pag-inom sa kanyang regular na restaurant. Mabuti na lang at buhay pa ang babaeng tinaga sa lalamunan ilang taon na ang nakalilipas, bagamat hindi pa lubusang nakakabawi ang kanyang boses. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nakatanggap si Hyun-go ng tawag mula kay Hyun-sik, na ang ina ay isa sa mga biktima ni Park. Dati ay isang profesional na boksingero si Hyun-sik, ngunit simula ng malubhang pagkamatay ng kanyang ina, ang kanyang buhay at kalagayan ng pag-iisip ay tuluyang nagiba na. Pinasalamatan niya si Hyun-go sa palaging pagmamalasakit sa mga pamilya ng biktima, kasama na siya, at ang tono ay nakakabahala na malapit na sa isang pamamaalam. Nang mapagtanto ang isang bagay na mali, nagmadali si Hyun-go sa bahay ni Hyun-sik para lamang malaman na tama ang kanyang mga kinatatakutan. Hindi na matiis ang sakit, nagpatiwakal na si Hyun-sik. Pagkalipas ng 2 taon, mag-isang nakatira si Hyun-go kasama ang kanyang ina nang biglang tumawag ang isang kasamahan at sinabihan siyang buksan ang telebisyon. Isang nakakagulat na press conference ang nagaganap. Isang lalaking nagngangalang Lee Do-sok ang nagpapakilala ng isang aklat na tinatawag na Confession of Murder. Dito, sinasabi niya na siya si Park, ang serial killer na responsable sa 10 pagpatay sa loob ng nakalipas na 17 taon, pati na rin ang pagdukot sa isa pang babae. Inilalahad ng libro ang bawat pagpatay ng detalyado at ipinakita ang sarili bilang kanyang buong pag-amin kasama ang umano'y pagsisisi sa lahat ng kanyang ginawa. Agad sinagot siya ng media, ngunit siya ay sumagot ng may lubos na kalmado, walang ipinakitang takot. Humingi pa siya ng tawad kay Hyun-go para sa permanenteng peklat na iniwan niya sa kanyang mukha. Pagkatapos, bilang patunay na siya talaga ang killer, itinuro niya ang bala na nakabaon pa rin sa kanyang kaliwang balikat at nagpakita pa ng peklat. Ang kanyang libro ay nakatakdang ilabas sa buong bansa kinabukasan kasama ang mga online pre-order na magbubukas ng gabi. Nagmadali ang publiko na bilhin ito at hindi nagtagal, maraming tao na ang nalaman na ubos na ito. Sa mga sumunod na araw, ang libro ay nabilis sa napakabilis na bilis. Ang kuryosidad ang nagtutulak sa mga tao na bilhin ito at mabilis itong nagtala ng mga record bilang bestseller. Karamihan sa mga kita ay ibinibigay sa iba't ibang mga layunin na nagpapaangat lamang sa kanyang imahe sa publiko. Siya pa nga ay bumibisita sa mga pamilya ng mga biktima na sumusulpot sa kabila ng malakas na ulan. Isa sa kanila ay si Dr. Kim. Ang lahat ng ito ay nagpaparamdam sa publiko na nakikisimpatya sa kanya, lalo na sa maraming kababaihan na naaakit sa kanyang alindog at hitsura. Sa istasyon ng pulisya, natapos ni Hyun-go ang pagbabasa ng libro at nakumbinsi na hindi ito ang tunay na mamamatay tao. Ganito rin ang nararamdaman ng kanyang superior sa pagsasabing sadyang hindi mukhang mamamatay tao ito. Pagkatapos, isang araw habang kumakain, biglang sumulpat si Lee Do-sok kasunod ang mga reporter. Sinubukan niyang makipagkamay, ngunit si Hyun-go, na nakakaintindi sa kanya, ay tumanggi sa pinakadirektang paraan posible sa pamamagitan ng pagtatanggal ng kanyang kamay at pagdurapa sa kanya. Sa kabila nito, nanatili si Do-sok na kalmado at yumuko upang bamulong ng isang bagay na nagtulak kay Hyun-go na maggalit, sapat na upang itapon niya ang kanyang pagkain. Sa ibang lugar, ang mga pamilya ng biktima ay nagtipon para sa isang pagpupulong. Sila ay pinag-isa ng iisang layunin. Paghihiganti, simple lang ang kanilang plano. Kidnapin si Do-sok, pilitin siyang ibunyag kung saan nakalibing ang anak na babae ni Jisoo, at pagkatapos ay patayin siya. Pagkalipas ng ilang araw, nagdao si Do-sok ng isang fan signing event. Nagkukumpulan ang mga tagahanga sa paligid niya, nasa sabik na makita siya ng malapitan, habang ang iba ay nagpapakita ng purong puot. Kasama si Hyun-go sa kanila, hayagang dinuraan ang kanyang libro bago hinarangan ng mga bodyguard ni Do-sok. Matapos malaman na regular na nagsiswimming si Do-sok isang hotel, nagbalat kayo si Wan-jang bilang isang tagalinis at nagpakawala ng isang grupo ng makamandag na ahas sa pool. Nakagat at mabilis na nawalan ng malay.
Nagmadali ang kanyang mga bodyguard na tumawag ng ambulansya, hindi na malaya na ang mga room span na dumating ay mga pamilya ng biktima na nakabalat kayo. Matapos mabigyan siya ng antidote, isinakay nila siya sa ambulansya. Maya-maya, dumating ang totoong ambulansya at nagsimulang tumaas ang hinala. Napilitan si Taesop na bumunot ng kutsilyo para pigilan ang mga bodyguard, na binigyan sila ng sapat na oras para makatakas. Agad na hinabol ng mga bodyguard. Nakarating kay Hyun-go ang balita ng pagdukot na nagkataong nagtagpo ang landas ng ambulansya sa kalsada. Walang pag-aalinlangan, sumama siya sa paghabol. Kasabay nito, nagsimulang mabawi ang malay ni Do-sok. Dahil naiwang bukas ang pinto sa likod ng ambulansya, nagawa niyang makatakas, tumalon mula sa isang gumagalaw na sasakyan papunta sa isa pa habang hinahabol ni Taesop. Sinuportahan ni Do-hae-yong ang paghabol mula sa isa pang kotse, at kalaunan ay napilitan nilang ibalik si Do-sok sa ambulansya. Mabilis na dumating ang mga reporter, ngunit si Hyun-go ay walang interes na sagutin ang kanilang mga tanong. Sa halip, inihanda niya ang sarili niyang plano. Hiniling niya sa kanyang kasamahan na subaybayan ang anumang kamakailang binili o inupahang ambulansya. Dinala sila nito sa isang sasakyan na nakakonekta kay Do-hae-yong. Mula roon, isang team ang naghanap ng telepono ni Do-hae-yong, at ng mismong gabi, sa wakas ay natagpuan siya ni Hyun-go sa daan patungo sa lugar kung saan nakakulong si Do-sok. Nang magkamalay na si Do-sok, agad na tinanong ni Jisoo kung saan nakalibing ang bangkay ng kanyang anak. Kasabay nito, si Hyun-go ay dumating sa lokasyon gamit ang night vision gear at tahimik na pumasok sa bahay. Natuklasan niya na si Do-sok ay nakakulong sa silong. Walang pag-aalinlangan, pinatay niya ang kuryente. Dahil sa kawalan ng paningin, ang mga pamilya ng biktima ay nagulo. Sa sandaling iyon, pinalaya ni Hyun-go si Do-sok at dinala siya palayo. Mabilis na pinakawalan ni Wan-jang ang kanyang mga aso habang si Gang-sok, na mahusay at walang humpay, ay hinabot si Hyun-go sa kagubatan gamit ang kanyang pana. Nagawa ni Hyun-go na makatakas at dinala si Do-sok sa isang hotel kung saan niya ito pinakawalan. Sa kabila ng lahat, si Do-sok ay naging isang pampublikong tao, halos parang isang kilalang tao na hinahangaan at pinoprotektahan ng media. Ang pagpatay sa kanya ng tuluyan ay lilikha lamang ng mas maraming kaguluhan. Matapos magpagamot sa hospital, sinabi ni Do-sok sa media na ang kanyang mga kidnapper ay mga tagahanga lamang na obsessive at iginiit na hindi siya magsasampa ng kaso dahil hindi siya nasaktan. Samantala, sumugod si Jisoo papasok sa istasyon ng pulisya na puno ng galit at pagkadismaya. Kumbinsido siya na si Hyun-go ang kumuha kay Do-sok. Sinampal niya ito at lumabas nang walang sinasabi. Pagkalipas ng isang linggo isang programa sa telebisyon, ang nagsama-sama sina Hyun-go at Do-sok para sa isang live na debate. Nagsisimula ang palabas sa pamamagitan ng pag-anunsyo na ang libro ni Do-sok ay nakapagbenta ng mahigit 3 milyong kopya sa loob lamang ng isang buwan, na bumubuo ng tinatayang $20 milyon na kita. Sa debate, mariing sinabi ni Hyun-go na ang ikalabing isang biktima na si Sun ay malamang napatay na, kahit na ang kanyang bangkay ay hindi pa natatagpuan. Nilinaw niya na hindi si Do-sok ang tunay na mamamatay tao at hinuhulaan na malapit na siyang mabunyag bilang isang manloloko. Para subukan siya, nagtanong si Hyun-go tungkol sa eksaktong mga salitang sinabi noong kanilang engkwentro ilang taon na ang nakalilipas. Hindi makapagbigay si Do-sok ng makabuluhang sagot at inaangkin na hindi na niya naaalala, at itinuring itong hindi mahalaga. Pagkatapos ay binuksan ng palabas ang mga linya sa mga tumatawag. Pinuri ng unang tumatawag, isang may-ari ng bookstore mula sa Busan, si Do-sok sa pagpapasigla ng negosyo at pinuri pa ang kanyang hitsura. Pagkatapos ay sumali ang isang pangalawang tumatawag, tumangging ibunyag ang kanyang pangalan at ibinigay lamang ang palayaw na J. Ang kanyang mga tanong ay kakaiba at tiyak. Tinanong niya ang tungkol sa bilis ng pagtakbo ni Hyun-go at kung marunong ba si Do-sok ng judo, na tinutukoy ang mga detalye mula sa nakaraang komprontasyon. Ang mas nakakabahala pa ay si Jay ang sumagot sa mga tanong na iyon mismo. Siya ay tumpak na naglalarawan ng mga kakayahan ni Hyun-go at binanggit pa ang mga personal na gawi tulad ng kanyang pagkahuli. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, isiniwalat niya ang katotohanan. Siya ay ang tunay na serial killer at sinabihan si Hyun-go na huwag magpakita sa telebisyon bago tinapos ang tawag. Ang buong bansa ay nabigla sa biglang pag-amin na ito. Nagtakbuhan ang mga reporter at ang publiko ay hindi makapaniwala. Samantala, natigilan si Hyun-go nang masubaybayan ang tawag. Diretso ito sa kanyang sariling telepono sa bahay. Nang mapagtanto ang panganib, siya ay nagmamadaling umuwi kasama ang kanyang partner. Alam na ang kasong ito ay naging mas personal na. Sa ibang lugar, sinabi ni Gang-sok sa kanyang ama, si Wan-jang, na siya ay lalabas para huminga ng malalim. Sa totoo, naghahanda siyang isagawa ang sarili niyang plano na patayin si Do-sok ng palihim. Nagtago siya sa likod ng isang gumagalaw na billboard na nagpapakita ng mukha ni Do-sok na nakaposisyon sa tapat ng istasyon ng TV habang nakahanda ang kanyang pana na nakahanda. Sa sandaling lumabas si Do-sok at napapaligiran ng mga reporter, agad na pinaputokan ni Gang-sok. Tumagos ang palaso sa kanyang kanang balikat at agad na nagkagulo ng sumiklab. Sumugod ang mga pulis at hinabol siya hanggang sa rooftop kung saan siya nahuli kalaunan. Kasabay nito, nakauwi si Hyun-go at nakakita ng mensahe mula kay Jay. Ang mensahe ay nagpapaalala sa kanya ng isang banta na papatayin ang kanyang ina kung lalabag siya sa linya. Natigilan si Hyun-go habang binabasa ito, ngunit di nagtagal na pagtanto niyang ligtas pa rin ang kanyang ina.
Pagkatapos ay nakita niya si Jay na nakatayo sa isang gusali sa tapat ng kanyang bahay. Mabilis niyang sinabihan ang kanyang partner na manatili at protektahan ang kanyang ina habang hinahabol niya ito. Pagdating niya doon, wala na si Jay. Gayunpaman, may iniwan si Jay na may layunin. Isang kutsilyo, ang parehong ginamit ilang taon na ang nakalilipas upang saksakin si Hyun-go, kasama ang isang tape na nilayon upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan bilang tunay na mamamatay tao. Nang mapanood ni Hyun-go ang tape, siya ay lubos na nayanig. Ito ay naglalaman ng footage ng ika-11 biktima, si Soyeon, na banihag. Ang katotohanan ay tumatama sa kanya ng husto. Si Soyeon ay hindi lamang isa pang biktima. Siya ay kanyang kasintahan, isang relasyon na tanging si Jisoo lamang ang nakakaalam. Sa recording, napagtanto ni Soyeon na hindi siya mabubuhay at humiling ng isang huling bagay na marinig ang boses ni Hyun-go. Ang mamamatay tao ay tumawag sa istasyon ng pulisya at si Hyun-go ay sumagot, walang kamalayan sa nangyayari. Natahimik si Soyeon kaya hindi siya makapagsalita at si Hyun-go ay naiwan na nanunood ng walang magawa, nalulula sa trahedya ng lahat ng ito. Matapos paulit-ulit na ipalabas ang footage, sa wakas ay napansin ni Hyun-go ang isang bagay na mahalaga. Pagkalipas ng ilang araw, nagsagawa siya ng press conference at iniharap ang kutsilyo na iniwan ni Jay. Ang dugo rito ay tugma sa kanya, na nagpapatunay na ito ang parehong sandata na ginamit sa pagsaksak sa kanya ilang taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, hindi pa rin lubos na matukoy ni Hyun-go kung sino ang tunay na pumatay, kung si Do-seok ba o si Jay. Ang bala sa balikat ni Do-seok ay tugma sa napinaputok ni Hyun-go 17 taon na ang nakalilipas. At ang mga detalye sa libro ay masyadong tumpak para may sulat ng iba. Ngunit mayroong isang hindi pagkakapare-pareho. Tila walang alam si Do-seok tungkol sa huling kaso, ang ika-11 biktima, si Soyeon. Dahil sa sitwasyon na lalong nakakalito, ang istasyon ng TV ay nagsimulang magplano ng isang espesyal na broadcast. Gusto nilang pagsamasamahin ang lahat ng tatlong figure na sina Hyun-go, Do-seok, at Jay. Ngunit walang nakakaalam kung paano hahanapin si Jay. Samantala, si Do-seok, na patuloy nagpapagaling sa ospital, ay hiniling sa kanyang bodyguard na tingnan ang kanyang bahay. Ang safe sa loob ay nabuksan na. Inaangkin niya na ang kutsilyo ay kanya at iginiit na ninanakaw ito ni Jay noong pagdukot. Itinanggi rin niya si Jay bilang isang baguhan na nagpapanggap na siyang tunay na mamamatay tao. Ang pahayag na ito ay mabilis na kumalat sa buong bansa, at pinanood ito ni Jay nang may tahimik na ngiti. Di nagtagal, tinawag muli ni Jay si Hyun-go, tinukot siya dahil sa pagpayag kay Do-seok na linlanggan ang buong bansa. Pagkatapos binanggit niya si Soyeon, lamang ay sapat na para itulak si Hyun-go sa bingit. Dahil sa galit, nagwala siya, halos hindi na niya mapigilan ang sarili habang nagsisimulang lalong lumala ang lahat na wala sa kontrol. Kinabukasan, nagdao si Do-seok ng isa pang press conference. Sa pagkakataong ito, tinugunan niya ang pahayag ni Jay at iginiit na sa kanya ang kutsilyo, sinasabing ito ay ninakaw noong panahon ng pagkidnap. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang nakakagulat na anunsyo. Plano niyang ibigay ang lahat ng kita mula sa kanyang libro sa mga pamilya ng biktima bilang paraan upang makabawi sa pagdurusa na dulot noong nakaraan. Bukod pa riyan, tumanggi siyang magsampa ng kaso laban kay Hyun-go dahil sa pag-atake sa kanya na nangangahulugang siya ay palalayain. Muli, ang publiko ay tumugon ng may simpatiya, na nakikita siyang isang taong hindi pinapatakbo ng pera. Kasabay ng pagtanggap ng istasyon ng TV ng tawag mula kay Jay, hiniling niya na ma-broadcast ng live mula sa isang bubong sa kabila ng gusali. Nakinig ang buong bansa habang lumilitaw si Jay sa screen, hayagang tinukot siya si Do-seok dahil sa pagpapanggap na mapagkumbaba habang niloloko ang publiko at ninanakaw ang pagkakakilanlan ng tunay na mamamatay tao. Pinunarin niya si Hyun-go, tinawag itong walang silbi dahil sa pagpapahintulot na mangyari ang lahat ng ito. Pagkatapos nilinaw niya ang kanyang intensyon. Gusto niyang harapin sina Hyun-go at Do-seok sa isang debate na ipinalabas sa telebisyon sa buong bansa upang patunayan na siya ang tunay na serial killer. Nagpadala si Jay ng isang set ng mga tip sa istasyon na naglalaman ng footage ng isang lokasyon na di umano'y nagpapatunay sa kanyang pahayag. Nangako siya na ihahayag ang eksaktong lokasyon 3 oras bago magsimula ang debate at humingi ng mga bodyguard para sa kanyang proteksyon. Pumayag ang istasyon. Samantala, patuloy na inihahanda ng mga pamilya ng biktima ang kanilang sariling plano para sa paghihiganti. Determinado si Jisoo na patayin ang tunay na salarin sa sandaling makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Nagbalat kayo si Tae-seok bilang bahagi ng TV crew habang sina Do Ha-young at Wan-jang ay nagpanggap ng mga tauhan sa paligid ng gusali upang magtayo ng isang blockade. Naupo si Jisoo sa gitna ng mga manunood upang panoorin ang lahat ng nangyayari. Naghanda rin si Wan-jang ng isang nakamamatay na kamandag ng ahas na maingat na itinago sa loob ng isang kulungan. Sa araw ng debate, binalaan ng hepe ng pulisya ang lahat na siguraduhing hindi makakatakas ang sospek. Habang nagsisimula ang palabas at hindi pa dumarating si Jay, inimbitahan ng host si Dr. Kim na kumakatawan sa mga pamilya ng biktima na magsalita. Hindi pa rin niya matanggap ang pagkamatay ng kanyang anak at nais niyang lumabas ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, sa wakas ay dumating si Jay sa likurang pasukan, na papaligiran ng mga bodyguard. Sa unang pagkakataon, ipinakita niya ang kanyang mukha sa publiko.
Agad na sinubukan ni Hyun-go na alamin kung buhay pa si Soyeon, ngunit walang malinaw na iniaalok si Jae, at ipinahihiwatig lamang na malapit ng mabunyag ang katotohanan. Kasunod ng mga tagubilin ni Jae, isang grupo ng mga miyembro ng TV crew ang nagsimulang maghukay sa lokasyon na ipinapakita sa kanyang video. Habang palalim ang kanilang paghuhukay, ang katotohanan ay nagiging imposibleng baliwalain. Natuklasan ang mga labi ng tao at naging malinaw na dito inilibing si Soyeon. Nagbigay pa si Jae ng mga detalye tungkol sa kanyang suot noong panahon na siya ay kinuha. Napaiyak si Jisoo habang pinipilit ni Hyun-go na pigilin ang kanyang galit habang patuloy na walang pagsisisi si Jae. Naputol ang broadcast sa isang commercial break. Sa sandaling iyon, lumakad si Hyun-go palayo sa banyo at sinusubukang mabawi ang kontrol. Bumalik ang mga alaala mula 17 taon na ang nakalilipas, na nagpapaalala sa kanya ng panahong nakita niya ang kanyang sarili bilang isang bigong detective na hindi kayang pigilan ang mga pagpatay. Sa mga alaalang iyon, nakatayo si Soyeon sa kanyang tabi, inaaliw siya at hinihikayat na magpatuloy. Plano pa nga niya na bigyan siya ng bagong relo. Nagpatuloy ang debate, at ipinaliwanag ng host na ang mga labi ay kailangang dumaan sa DNA testing upang kumpirmahin na tunay silang pag-aari ni Soyeon. Kahit na tila malinaw na ang ebidensya, nagpakita si Jae ng nakikitang pagkadismaya sa pagkaantala. Pagkatapos ay humarap ang host kay Dusok at tinanong kung naninindigan pa rin ba siya sa kanyang pag-aangkin na siya ang mamamatay tao. Sa pagkakataong ito nagbago ang lahat. Inamin ni Dusok na hindi siya ang serial killer. Isiniwalat din niya na hindi siya ang sumulat ng librong Confession of Murder. Ang tunay na autor ay walang iba kundi si Hyun-go. Ang katotohanan ay sa wakas ay nagsimulang mabuo. Lumalabas na si Hyun-go ang nasa likod ng libro sa simula pa lamang. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang isang bagay na mas nakakagulat pa. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Do-sok ay si Hyun-sik, ang parehong lalaking nagpakamatay sa unang bahagi ng kwento. Ang ina ni Hyun-sik ang unang biktima ni Jae. Habang natatanggap ng studio ang background data tungkol kay Hyun-sik, kumalat ang kalituhan dahil ang kanyang kasalukuyang hitsura ay ibang-iba at opisyal na siyang idineklarang patay. Sa sandaling iyon, humakbang si Dr. Kim Paarap at isiniwalat na siya ang nagsagawa ng plastic surgery kay Hyun-sik. Malubhang napinsala ang mukha ni Hyun-sik at sa mungkahi ni Hyun-go, siya ay sumailalim sa ganap na reconstructive surgery. Ibig sabihin, ang pagkamatay ni Hyun-sik ay palabas lamang. Ang lahat ay bahagi ng plano ni Hyun-go sa nakalipas na 2 taon. Ang kanyang layunin ay matukoy ang tunay na mamamatay tao at ito ay gumana. Ang tunay na serial killer ay si Jae. Lubos na naunawaan ni Hyun-go ang personalidad ni Jae. Higit sa lahat, hinahangad ni Jae ang atensyon at pagkilala. Kaya naman iniwan niya si Hyun-go na buhay ilang taon na ang nakalilipas upang laging may maaalala at mapag-usapan tungkol sa kanya. Sa pamamagitan ng paglikha ng isang bagong figure tulad ni Do-sok, isang taong hayagang nagsabing ang mamamatay tao at nakakuha ng malawakang atensyon ng publiko, napukaw ni Hyun-go ang ego ni Jae. Hindi matanggap ni Jae na may ibang taong nakakakuha ng spotlight. Nang mabunyag ang katotohanan, ngumiti lamang si Jae. Naniniwala siyang hindi pa rin siya mahahawakan dahil ang batas ng mga limitasyon ay nag-expire na. Ipinaliwanag ni Hyun-go na ang kanyang orihinal na layunin ay hanapin ang libingan ni Soyeon at pagkatapos noon, balak niyang patayin si Jae mismo. Ngunit habang sinusuri ang footage na ipinadala ni Jae, napansin niya ang isang bagay na kritikal. Sa background ng video, may mahinang balitang naririnig. Nabanggit nito ang halalan sa pagkapangulo ng South Korea, partikular na ang gabi ng ika-19 ng Desyembre taong 1972. Binago ng detalyadong iyon ang lahat. Ang kasalukuyang petsa ay ika-18 ng Desyembre taong 2007 at mayroon ilang minuto na lamang ang natitira bago mag-expire ang batas ng mga limitasyon. Nangangahulugan nito na si Soyeon ay hindi agad pinatay pagkatapos makidnap noong 1990. Siya ay banihag sa loob ng 2 taon. Pinatutunayan ng video na si Jae ay gumagawa pa rin ng mga krimen noong ika-19 ng Disyembre taong 1972 na nagtutulak sa timeline pasulong at pinapanatili ang kaso na legal na aktibo. Napagtanto ni Jae ang pagkakamali sa sandaling ito ay nabunyag. Ang mahinang audio sa recording ay naging ebidensya na sumisira sa kanyang buong depensa. Dahil sa galit, itinutok ni Hyun-go ang kanyang baril sa kanya. Kahit na noon, si Jae ay hindi nagpakita ng pagsisisi. Sa isang nakakagambalang kalmado, isiniwalat niya ang huling kalupitan. Si Soyeon ay pinatay habang buntis sa kanyang anak. Inabuso niya ito ng paulit-ulit bago kinitil ang buhay ng walang anumang pagkakasala. Sa sandaling iyon, umabot sa punto ang galit ni Hyun-go. Dahil sa galit, nawalan si Hyun-go ng kontrol at paulit-ulit na hinampas si Jae gamit ang kanyang baril hanggang sa umagos ang dugo. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang partner, ipinapaalala sa kanya na malapit nang haharapin ni Jae ang parusang kamatayan. Pero para kay Hyun-go, hindi pa iyon sapat. Ang galit at sakit na kanyang dala sa loob ng maraming taon ay hindi malutas ng madali, at kinalabot niya ang gatilyo. Bago pa siya makapagpaputok, pinigilan siya ng kanyang kasama. Sa gulo, sinunggaban ni Jae si Jisoo at ginamit ito bilang bihag upang makatakas. Ngunit sa loob ng elevator, naghihintay na si Hyun-sik. Sinubukan ni Jisoo na gamitin ang poison pen, ngunit natambas siya ng malay ni Jae, at isang brutal na away ang sumiklab sa pagitan niya at ni Hyun-sik. Nakuha ni Jae ang kalamangan. Sinaksak si Hyun-sik sa binti bago muling tumakas.
Sinubukan siyang pigilan ni Taesuk, gamit ang isang kutsilyo, ngunit nagawa ni Jay na makalusot sa bintana at makatakas. Sa labas, sumugod si Wan Jiang gamit ang isang forklift, tinangka niyang i-trap si Jay kasama ang kanyang sasakyan sa isang truck na minamaneho ni Du Haiyong. Sa paanuman ay nakatakas muli si Jay, ninakaw ang isang delivery motorcycle at tumakbo palayo. Agad na hinabol ni Hyungu. Kahit na nabangga ang kanyang sasakyan ng truck, ayaw pa rin niyang huminto at kinontrol ang truck para ipagpatuloy ang paghabol sa kanya. Mas lalong lumakas ang habulan, kalaunan ay natamba ang motorsiklo, ngunit kumapit si Jay sa truck at lumaban, at sinipa pa si Hyungu. Gayunpaman, nagawa ni Hyungu na umakyat muli. Ilang sandali pa, bumalik si Hyunsik at hinaranggan ang truck ng diretso. Pinaputok ni Hyungu ang mga gulong, dahilan para tumibe ang sasakyan. Ngayon ay magkaharap na, naglaban sina Hyungu at Jay sa huling laban. 3 minuto na lang ang natitira bago matapos ang batas ng mga limitasyon. Nang malapit na itong tapusin ni Hyungu, dumating ang mga pulis at pinigilan siya, nagbabala na ang pagpatay kay Jay ngayon ay magpapadala lamang sa kanya sa kulungan. Sa wakas ay napigilan si Jay at nakapuses. Nang malapit na siyang dalhin, parehong sinubukan ni Hyunsik at Jisoo na atakihin siya, desperado para sa kanilang sariling paghihiganti. Ngunit pinigilan ni Hyungu si Jisoo, tumanggi siyang maging mamamatay tao na rin. Pagkatapos, sa isang tahimik ngunit mapagpasyang sandali, kinuha ni Hyungu ang panulat na may lason. Walang pag-aalinlangan, ginamit niya ito kay Jay, tinitiyak na ang lalaking nagdulot ng labis na pagdurusa ay sa wakas ay magwawakas. Sa isang alaala mula sa gabi bago kinuha si Soyeon, naghanda siya ng isang relo bilang regalo para kay Hyungu, isang bagay na hindi niya kailanman nabigyan ng pagkakataon, kahit na nagkita na sila ng gabing iyon. Pagkalipas ng mga taon, noong 2012, pinalaya si Hyungu matapos magsilbi ng 5 taon sa bilangguan dahil sa pagpatay kay Jay. Sa panahong ito, nagbago na ang batas na nagpapalawig sa batas ng mga limitasyon mula 15 patungong 25 taon. Habang siya ay malaya, sinalubong siya ng mga reporter sa pamilya ng mga biktima. Nagpasalamat si Jisoo sa kanya sa lahat ng nagawa niya at sa wakas ay iniabot sa kanya ang relo na itinago ni Soyeon para sa kanya sa lahat ng panahon. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood.